Hello, good day everybody. Today I'm gonna be talking about client-side scripting with JavaScript and jQuery. After na to sa tong API, katong local API and then using curl para maka-initiate og mga data, makakuha og mga data niya to display sa tong server ay sa tong browser. Now we're going to be focusing simply on our own browser, specifically sa scripting, kining client-side scripting. So we're gonna be using a lot of JavaScript and jQuery sa kaninga part because usa na siya sa pinaka-importante nga step before mo move on ta sa kanang CRUD. Okay? Kay our next topics is going to be, mag-include the CRUD niya database niya puhon na atong tuluan ta mo unsaon pag-deploy ng inyong website sa web or say online ini siya ba. Okay, but this is the foundation, so we need to know client-side scripting. Okay, so unsa man yung client-side scripting? So, ang kaning client-side scripting is, di ba naaman ta ng kung ano natay client-side, like the browser, yan natay server-side, like itong mga server. So, ito mag-focus ang client-side. Okay? So, mismo dira sa tuang webpage, mismo sa client, pwede dira maka-script o kanang mga interaction. For example, unsa may i-click sa user nga button, so maka-create a drag script para ang katong button mo react sa every pindot sa usa ka user, every scroll, every lihok sa mouse, makakreate og mga scripts para na yung interactivity nga may tabo. And then again, all of those things are going to be happening inside of the browser only. So, ang inyong kaugalingong browser engine ang mopalihok mismo or react sa movements of the user. So, client side, okay? Only sa mga browser that includes only three some web technologies like HTML, CSS, and JavaScript, which is very common and usually mo ginatong gamiton. Okay? And JavaScript, especially JavaScript, is mo na siya to ang focusan. Okay? So, mo na siya. So, client-side scripting runs in a browser, responds to user actions. So, again, every click, every keystroke, every form submissions, create a script that can react to any event the user triggers. And it's instant interactivity. So, since wala, and then no server required. So, since wala tay server, everything happens inside of the browser. So, pas-pas lang everything. Okay? Creating a smooth experience. Okay. So, atong comparison between client-side versus server-side. So, client-side, atong language ang gamiton diha is of course JavaScript. So, asa na siya madagan sa browser. Yeah, it's best for instant interaction. So, form validation, that's going to be our focus, kanang form validation. Show, hide elements, or pop-up, and UI effects, or every UI effects, and that. So, JavaScript ang mubuhat ana. Okay, and then everything may tabuan na is ato sa client side. Okay, so browser. Then here we have the server side. Itong language ang gamiton na ni is PHP. Now naka-notice mo nga mo-open ta tag-SAMP niya to itong i-open itong Apache server. So when we open that server, when that is running, pwede ta maka-run ng PHP. And PHP is mo siya ang back-end programming language. And then katong JavaScript, HTML, mga front-end to siya. So simply put, we are focusing on the front-end development. Okay, front-end lang. Though, wala tayo gamit nga mga frameworks, but JavaScript, vanilla, mga inana. Paano na siya? Front-end lang siya, simple. Okay, so, ang language na ito gamitin sa server side is PHP. Niya asa siya magdagan ato sa server. And then, gamit na siya sa mga databases. Basically, the programming language good para mo-connect sa itong databases. And then, sa client side is of course sa browser. Okay, so lahi na siya. Again, sa client side, sa inyong kaugalingong browser, sa user and server side is ato siya sa server. Katong Apache server. So, SAMP mo siya. So, munang JavaScript mo na gamiton. So, JavaScript lets you build web pages that feel alive. Rather than submitting a form and waiting for the server to respond with an error, JavaScript can check inputs, guide user, and update the page all in real time. So, makakita og mga scripts nga makabutan na every user interaction sa UI, may na every reaction na is si JavaScript ang right. Okay, we're gonna be using JavaScript para maka-validate forms, para ato ba i-check if ang mga fields ba is naabay suod nga data before
atong i-submit sa ato ang server, no? Kay sa server mo dawat ra man siya data, and then ato sa i-make sure nga ang data nga dawatan ni server limpyo. Okay? Limpyo, sakto, walay kuwang, walay sobra, validated ba? No, valid data creates valid pod nga result. So mo na to ang purpose diri. Okay? Alangan naman sa server magkuan siya kanang mag-expect siya og data pero wala siya ma-receive. Kay gisugtan na sa tong client nga maka-send og empty fields ang usa ka user. So bati siya. Okay, and then of course maka-show tag messages like mga alerts, tooltips, or confirm, or inline feedback para makaibaw pod sa user unsay need nga buhatan sa inyong page. No? We're going to be using JavaScript for that. And then hide show content, so pwede ta maka-reveal og mga additional info, maka-collapse the sections, or build interactive menus dynamically. So we can confirm actions. So for example, mag-delete sila, no? At magbutang bata dira og kanang murag pop-up nga, "Hoy, ganahan na ba ka i-delete ni?" Sure, kay mo nang i-delete, di ba? So maka-create na through JavaScript. Okay, so our first JavaScript example, I'm pretty sure kay bawa na gid mo JavaScript. So magsuwat sa ta og kanang script tag sa atong HTML. And then, kani siyang example is mo-trigger ni siya o browser pop-up. Go siya og alert na na-message nga, "Hello students." So this is our very first nga script nga atong suwatan. So hello students or hello world, which is the most pinaka common. So script tag, so it tells the browser nga natay JavaScript. So mo na siya tong gamiton always, this script tag. Okay, and then I'm also gonna tell you asa na siya dapat i-place because the way you place your script tags means kung siya kanang nasa'y kon ba? Nasa'y sakto nga butangan gali asa di siya dapat ibutang. So, okay, so ano siya? So alert function, magawa siya pop up, string values, mga. So either single quotes or double quotes. So, getting input values from a form. So, for example, na naka-form dira, so si JavaScript, mugamit siya og document or DOM manipulation para iya tong makuha ang value sa usa ka input field. For example, kaning document.get element by ID niya name. So, kaning double quote name, ID name ni siya sa usa ka form, niya yung gikuha ang value. So, yung buhaton lang ana is ibutang nimo variable ang kani siya nga kon. So, mo variable ang resulta ni. So, more siya mo gather gali sa gikan sa document. Okay? So, kaning document class is object ni siya sa atuang HTML page nga accessible via JavaScript. So, kaning document is basically mo na siya atuang, di ba, mag-write tag ko HTML. So, every tag, every ID, everything yun sa atuang HTML is naasud sa aning document nga object. Muna nga ito na siyang tawgon, no? Tawgon na ito is document niya, atong kuha na itong element, specifically kaninga ID, nga na name, niya itong kuha ng value. So, it's very specific. And JavaScript can access that by DOM manipulation. Okay, so for example, muna siya ang dagway niya sa HTML. Okay? And then, karon mugamit siya og document.get element by ID. So, ang kaninga text input na siya ID na name, and then gikuha niya ang kaninga input na identify siya sa iyang ID nga name. So mo siya get element by ID gikan sa tong document, which is the whole HTML. So yun na identify, and then specifically ang gikuha ang value unya iyang gisud sa name nga variable. So kaning name na tong variable na siya sud kung whatever input ang naasud sa tuang input text. Okay? Sige. So natay simple form validation dire. So karon since nakaibaw na taon sa pag-read value katong gikuha natong value sa tuang kuan sa kaning siyang input text. If makabasa ta sa value, makaibaw pud ta unsay sulod ng value. Now maka-create na simple validation from that. So if ato ang name is kaning, for example, if our name is kaning triple equals, is kaning mo siya iyang i-make sure jud nga equals jud sa kaning string, no, yung i-compare.
if our name is equal jud nga walay sulod, as you can see, this is an empty string. See those double quoted? So ano siya, double quote siya niya walay sud, so that is an empty string. So we're essentially telling, if the name is empty, please magpagawas ta og pop-up kung moingon siya og please enter your name. Okay, so na siya pinaka basic validation niya, i-confirm niya nga ato ang input field dapat na isud, no? So mo alert siya sa user nga, oy please sud listen niya tala, di ba? So mo siya class. And so man siya, it reads the value, it checks the condition, and then gives a feedback. So this feedback is kaning alert. Di ba? If this condition is true, then this will be returned. So man siya. So kaning equals, so strict ni siyang equality sa JavaScript rather than equals. Kay ang kaning siya is iyaman sang i-check ang type ba, ang data type sa katong iyahang sa iyahang gi-compare kung sa iyang needed, no? So since that is a string, it requires strictly nga dapat string pud ang value. Okay, so it makes our comparisons more reliable and predictable. Okay, now we're going to be sa kanang confirm or descriptive action, so we're gonna be using this confirm. So since natay alert, nasa tay confirm, so kaning confirm na ni siya ikuan mo return ni siya og true or false, whatever unsa may gipindot sa usa ka user. So ato na makita later kaya ako ni siya i-demonstrate. So for example is na kay record, no, sa imuhang website unya na i-delete gali niya na user nga mag-delete siya yung let's say yung details. So bati po if malago siya delete, what if accidentally lang to niya na pindot, so dapat natin confirmation button. Okay, so let's say kani siya let result equals confirm, so kaning result mo kuha na siya kanang mo store ni siya value like boolean value gikan sa confirm nga pop-up. So may siya message nga, are you sure you want to delete this record? So na yung mga button na nga mo confirm gali. So if let's say nga yung i-delete, so si result is butangan siya og true. Okay, kay true man ang napindot sa user, so idyong i-delete ang kaning record. No, karon ato ding i-check if atong result kay true, then ato nang i-delete ang katong file. So ina na siya class. So natay okay and cancel sa tuang confirm button. So if mo pindot tag okay, then atong result is musudlan siya og true. But if cancel atong pinduton, so mo return siya og false atong result. So wala ray may tabo. Kay dili raman niya i-delete ang file. So it's very important nga maka-confirm tag mga destructive actions because what if lagi nga accident lang, so dapat natin mga confirmation dyan. So after that is we're going to be specifically talking about jQuery. So jQuery is a fast, lightweight JavaScript library with a pre-written collection. So basically mo kuan siya kanang murag nanay mga tao galing nga nagsuwat na daan og mga jQuery mga JavaScript nga pampapaspas, no? Mga script ni siya, collection ni siya sa JavaScript nga gi-compile nila, gi-collect nila, gi-create nila as a library nga inyong gamiton sa inyong inyong client side pod para mapaspas inyong work. Okay, so tagalan ta mo example ana. So ako lang na siyang icon. Sa akong pag-download, sa pag-setup, so it's very easy. So tudloan ta mo, okay? Alright, so saan siya? Wala siya ko. Okay, so jQuery. Okay, mo ni siya ayahang pinakangindot nga part sa jQuery. So tanawa class. So sa plain JavaScript, so as you can see, we have this comparison here. So saan siya pag-write side by side. Now sa plain JavaScript, para makakuha ka, para imong ma-hide ang usa ka, let's say usa ka box, no? Musuwat pa kaning taas kayong code, no? Document that get element by ID. I think this is a div. So ang iyang style mong manipulate, ang iyang display equals none. That means muwagtang siya. But with jQuery, all you need to do is write this $, parenthesis, niya isud nimo ngadto ang katong ID mismo sa katong imuhang div, no? Hashtag box, so that is the ID, then that hide, and then function, that hide function, and then that's it. That's all you really need to know. You really need to do para maka achieve kay ginani. So paspas kay siya classes kasi gamay ra kay siya og kuan, gamay ra kay nga code imong gisuwat para maka-achieve ka ani nga kuan, para maka-achieve ka ani, di ba?
So para maka-achieve lang kag hidden or mag-hide ka og something, just do this. So again, na siya dollar sign yan. So the dollar sign is parenthesis and imo ra nga tong isud through a double quote ang katong ID sa kanimo ra imong target nga kuan ba element. No, so more siya og CSS selector. So ana siya class. So nasa tay dot hide. So built-in siya nga jQuery method. So dili siya the same. I think inani yang gi-achieve pero ila lang gigamit as function. Di mo na siya ang hide function. Okay? And then if ganan mo magamit ang jQuery, dapat mabutang rin ninyo as a source nga naa mo jQuery dira as a source. Sige, tugluan sa tamo unsa na siya. Okay, I think that's the end of the slide. So I think we're going to be proceed na to sa atong demonstration. Okay, as you can see, ako ang SAMP is open. So make sure nga open na yung SAMP so you can actually code with me para kuan sa mo maka-follow mo ba. Okay? Sige. So let's start. So here, nara ko'y file diri nga jQuery and then index.php. Yeah. Okay. So let's do this. First mag-generate lang sa tayo og kanang a simple nga template. So exclamation mark and then inyong i-hit ang tab. So that's it na natay simple diri nga ako. So let's have a simple JavaScript demo. Okay, so ang pinaka first nitong i-write diri class is dapat nata katong script tag. Okay? Now, ang kaning script tag, so ani is this tells the browser nga natay JavaScript diri. So ari ta mag-write sa JavaScript na to, okay? So dili ta gawas ani, dili ta diri sa kuan, dili ta diri sa gawas sa script, basta sud ta sa script tag ara ta mag-write og JavaScript. Okay? So gawas ani is puro na siya HTML or PHP. Okay? So let's go. So mag-write sa ta diri og simple nga h1. Butaw na tag title. So JavaScript demo na. Okay, then after ani is mag-create ang taog sa ka-button na mo-show siya message. Okay, so butang to diri og button. Now this button is going to have nani siya ikuan suwat diri nga click me. So ipindot na nato ani nga button na mo gawas nga alert. Okay? So mag-create sa ta diri og function nga let's say show message. So diri nga function is mo gawas si alert. Ano siya? Hello world. Ay kalimot sa semicolon kay importante kaya na siya. Now siya i-save. But before that, we need to have the button here. Ato siyang tagaan og on-click. Yan siya, on-click na property. And then ato i-call ato ang show message. Okay. So what's gonna happen is that when we click this button, it's going to call this function, and then this function has the alert nga hello world. So ato siyang i-save and then let us ato siyang tan-awon sa tuwang kuan. Okay, so natay simple dire, no? If atong pinduto na nimo gawas nga alert siya, pinduto to, oh dire tara, sumigo siya, hello world. So this is our first nga kuan natay alert. As you can see, natay okay button. Okay, click me, okay, click me, okay. So yan na siya class, no? So button i-click nimo na tawgon nimong function nga pagawas imong alert. That's it, very simple. Okay, more siya class. So if mo ang JavaScript ni run sa imong browser, no? No need na tong PHP, no need tong database, blah blah blah. Kaya na siya class. Na if nagkuan kanang next na to ani kay we're going to be, katong validation na ta. So mag-create ta diri og kanang let's say natay form, and then dapat nga i-submit ani nga form mo kuan siya kanang
natay function nga mo validate sa form. Okay, iyang i-check every field dapat na ay every field dapat kon ba dili siya empty gali, no? Kay kung empty siya, mo error siya. I mean not necessarily nga mo error, but if empty siya, murag di sa taga nag-empty, so ina na lang. So itong i-validate nga dapat dili empty. So first, read the pitang part, create lang ko diri og let's say natay student registration, no? So we're going to be taking inputs like a full name, unsa nga course, unsa nga year level, and then ang button nga submit. So ako lang i-delete na. Okay. So notice nga ako ang script tags is always at the bottom of my body. No, duol gid siya pinaka footer gid. No, kay one mo gid siya class. Dapat nimo siya ibutang sa bottom para mo load usa nimong HTML file dire. Dapat murag maguna og load imong HTML file, dayon ka mo load din imong scripts. Kay imong script is mo manipulate man sa imong HTML. And then if imong HTML is wala pa na load, dili pud siya kakuha atong iyang need kuhaon. So if naguna siya dire nya ang katong HTML is na dire nga part. So if iya tong tawgon, dili niya matawag kay wala pa man ni load, naguna man niya. Okay, so it's good practice nga yung script tags is always at the bottom. Okay, so let's start. Sige, so mag-create sa tao og simple diri nga form, let's say student registration form. And then let's have a form here. So natay label. So label, di lang ko nabutang ng 4. Ano siya? Let's say full name. Yeah, ako lang siya ikuan. Full name, and let's say we have this input type, okay, text, native text. Tagantay ni siya og ID nga full name. Kaya ito maling gamiton later. Okay, and then I think I want to put some line breaks here, and then ako lang siya i-copy paste. Na. So kung siya natin full name, so ito diri course. So yang kuan po diri yang ID is course. So kani siyang input type niya. Next is nata year level. Okay, and then afterwards is not a button. So kaning button na to is mo ni siya to ang submit nga button. So we have to give it a type submit. Okay, and then kaning kuan pwede sa ta mag-create og kanagaling button nga mo reset tanan gali. For example, nakasuwat na ta. So ipindot na to nga button, iya tong limpyuhan pud ang tanan nga suwat. So let's say button kung siya kanang so kung siya nga button is submit, yung kung siya nga button is reset. Ang type na niya is dili man siya submit nga button naman siya, so button lang. Okay, mo siya class. Now our submit button is iya ning kuhaon tanan inputs na to dire niya iyang i-submit, di ba? So okay na siya. Now ato ang reset button is dapat matawag tag usa ka function ani. Nya kanya tong form is once masubmit ato ang form, mutawag sa tag function nga iyang i-check tanan ato ang input fields nga dapat dili empty. Okay, so here's ato ang ato lang ning i-list din dili na to action. So nya na lang sa tana. Since nag-focus mo ta sa client side validation, so let's say on submit equals, and then we're going to be returning our function. So mag-create sa tadiri function diri sa tong script tag, itag function nga validate form. So siya na bahala na. So
function validate form siya ito siyang tawagon. Return the validate form. So basically what this does is that kani si validate form mo return ni siya og true basta kanang kanang mo return siya true if naay sud tanan natong input fields. Okay? So i-on submit muhatag siya og value nga either true and false. Okay? So man siya. If false ang iyang value, then dili na to pwede i-submit ang form. Dapat true siya. So what is the part? So mag-create sa tag variable nga full name. Bago na siyang variable, so sa JavaScript, I'm pretty sure kibaw na mo sa pag-create og variable. So ina siya natay let no? Let variable niya variable name equals, so we're going to be doing a document manipulation here. So let's call the document object document dot get element by ID, and then atong tawagon si element ato ang ID nga kani siya full name. So as you can see na si input nato is na siya ID nga full name. So ato ning kwaon kimo nin siya tong gamiton diri. And then specifically we're going to be getting the value. Okay? So kani si full name kung unsay nasuwat sa user diri iyahang isod sa tong full name nga variable. So ato na siya i-check. So the same with the other the same siya sa other nga sa atong other nga input fields mag-create tag tulo ka book. So let kani siya course nya kani siya is sa atong year level. Okay, then ilang ID is course kani siya is year level. So gani class sa akong gikuha diri is ang ID mismo sa tuang input text. So kani siya nga input text identifiable ni siya sa iyang ID nga gitawag og full name. So unsa may value ani ni kani nga input unsay gisuwat sa atong user atong kwaon ang value niya tong i-store sa to ang full name nga variable. So ina na siya. Okay, and then we're going to check if ano ito mo gamit og condition nga if let's say the full name is mag-create diri og tulo ka equal sign 1 2 3. Yeah, ato i-compare sa usa ka string nga empty. Now if our full name is strictly equals to wala gisud or ato ang course or like more if any fields diri is equal gyud kanang wala gisud, no? Mo return tag false. Nya mo storya tas mo hatag tag alert sa user nga, oy sudli sa niyo tala. Diba? So course niya year level equals na. So mo storya ta diri og alert minta og please complete all fields, bro. Nah, dapat i-complete ang all fields. And then we're going to return a false. So kaning return statement, so part na siya ni. So on submit mo return na siya either true and false. So basta mo return siya false, that means nga di na to i-submit ato ang form kay wala may sud. Of course, unsa man to i-submit nga wala may sud. So mo return siya false. Okay? So mo na siya class. Else, diyan ta mo sa tag else, so tanan na to largo dira nga na-submit naman largo ang form. Form submitted successfully. And yeah, we're going to return true. Not something nga sir. Tanawa ha. So ang execution ani niya is from top down approach. So pinaka first atong maigo is kani. So iyang gamiton ng document para sudlan ang kaning mga variable na to ug unsay value sa to ang input field, and then mag-create a condition nga ato i-check, no? If ang full name is empty or ang course is empty or ang year level is empty, then maghatag tag alert nga okay, please butang sa tanan yan no. Then return tag false. But if naisud tanan,
dili ni siya ma-ignore ni siya kay wala may mo fit sa criteria since every part sa tong input is na may sud. If nasa may sudanan, so skip na siya and then mo storya siya largo nga form submitted successfully and then as well as returning a true nga value. Okay? So mo na siya class. So if everything is goods, so return siya og true. Na. Mo siya. And then we're going to have a function para sa tong reset button para i-clear tanan. Okay? So mag-create sa tag function nga reset form. So natay valid form. So mag-create diri outside sa tong function. So enter. So let's create another function called reset form. Siya class. So ari mo gamit ang confirm button nga okay ganahan ba kay i-reset jud ang form? Are you sure you wanna reset the form? Ana. Okay? Now mag-create ta og kanang at asa na to i-store. Okay? Ang unsa may matubag sa user. So let us call let's say unsa may answer equals confirm. Sure. Minta, are you sure you want to reset the form? No? Then if ang answer is true, actually pwede rin siya inani class. Kay true naman siya largo yung gi-specify niya. Pwede ra ka dili mo kuno na og inani. No, pwede ra inaana na lang siya kay mura magyapon na siya. The same na siya kasi if either mo return mo siya true and false, di ba? So mo return siya og boolean, ang boolean true and false or ba? No, if si answer is moingon siya og okay, so 1 siya. So yan ang execute ang kaninga block diri nga code if that is true. So if the answer is okay, like yung i-reset ang form, so atos ang i-reset ang form. So we can then just call a document that get element by id, let's say full name, that value ang value is ato is set to kana empty. Okay, and then let's do for the last two, full name, course, and then a year level. Okay, so that's it. Mo siya class. And then itong button, of course, butangan sa tani diri siya og on click nga motawag siya sa kaning reset form. Okay, ikaw ay magkalimot sa kuna inani kay function ba na siya. Okay, so let us try this now. Let us open our browser. Let's refresh, and we have this simple registration form. So let's say nagsuot ka full name dia, pero sa course and year level wala ka nagsuot, submit nimo. Nagawa siya og validation ning siya. Oy, kompleto sa natanan nga fields eh. Please complete all fields, bro. Okay. Okay, so ako din dapat kompletuhan to ng fields okay. Submit nimo. Okay na, di ba? So na siya class. Mo ni ang validation nga pasabot. Okay? So, let's say na lang. Let's say na nasuot, na nakasuot. Imo na siyang i-reset. Let's say na ba, yung ganun kay reset. Murag imo i-delete tanan ba? Reset mo. Are you sure you wanna reset the form? If mo yung kag okay, then iyan ang i-reset tanan. Okay? Okay na, di ba? As you can see, nalimpyo ra tanan. So, yun na siya class. This is the power of the client-side validation. So, we are still on the tip. But tudlo na tumupuhon sa ano siya pag-expand kay hinahinam ta gamit sa CRUD. And it's very important makabawasad mo sa client-side validation before ta mo move on sa CRUD, which is, na siya mga data involved, databases. So, yeah. So, dapat limpyo po ang data nga mahatag na to sa server. Okay, so hopefully nakagets ra mo. Kay kung na ta, pwede na ta mo move on sa jQuery. Okay, so once na natin pwede tayo mag-create ng jQuery. So, pakita ang tamon sa power sa jQuery ha. So, first of all, ako lang na i-delete akong jQuery diridaan kay na naman siya. Ako lang na i-delete. Okay. So, wala na suda. So, kitang tulo ba kita tanan. Tulo na tamang saan. So, una is mag-search mo og jQuery. Kaya siya. So,
jQuery.com download niya, i-download lang yung jQuery. So once inyo i-download kani siya, as you can see, minified ni siya class. So mo siya gamay mini ni siyang version, pero ang iyang uncompressed is grabe kayo. So inyo lang siya i-control A, i-control C, inyo i-copy tanan, and then ari mo sa kuan. Actually pwede rin niyo i-kuan. Pwede rin niyo right click ang kaninga page niya, inyong i-save as. Then dire sa inyong folder, ako lang siyang i-save. Ay mag-create lang ako ang folder bago nga jQuery. I-so lang na ako siya ngadto sa jQuery para limpyo siya tanang. So na natay jQuery diri niya, atong jQuery that mean that in minified GS so siyang kuwaon. So mo siya atong buhaton is diri sa pinakauna nga part magsuwat ta og script, script ba. Magsuwat ta diri og kanang script kaning source, script source. So ang source nato is si jQuery. So jQuery nya iyahang jQuery.min.js. So mo ni siya atong source. So kani mo siya atong target. So if dili mo sure, pwede ra ninyo ipinduton ninyo nya right click on nya copy relative path. So once i-copy niyo relative path, inyo lang siyang i-paste diri sud sa source. Okay, so inana siyang dagway. So inana inyo lang i-save. Once inyo siya ipindot, okay na siya. So ako na siya i-delete tanan diri para atong matudloan sa ani siyang jQuery. Butanan natin na siya og jQuery demo. Okay? So atong demonstration is actually pwede ra man tani makuan. Okay, later na lang. Ako sa delete tanan be. Okay, delete sa tanan. Limpyo. Back to zero. Okay, so mag-create ta diri og button. Nya, kayong button is matawag siya function. Actually, pwede naman sa walay function. No, instead mo tawag tag on click, pwede na to tagaan lang ID. But sa importante ni class is inyuhang mga tags nasa lay ID. Ito siya butangan og toggle button. So atong buhaton diri, atong what we need to achieve unsa atong kuan sa atong demo is natay button nga mo hide or show sa ato ang note or usa ka tag. Okay? Or element. Mag-create diri og paragraph. Yan kasi si paragraph na siya ID nga. Let's say mo na siya inyuhang note. Mita. Yan ito siyang butangan ng value nga. This is a simple note. Okay? And then kani siya nga button is mo yung hide or show note. So ako siya i-show ninyo diri yan sa yung dagway. Okay, so atong button is igpindot na to ani niya dapat iyang i-hide ang kaninga ining i-hide ang kaninga text, no? Muna siya tang buhaton. So let's do first ang katong kuan sa yun atong JavaScript nga style ba. So let's say document dot get element. Okay, mag-create sa tag function. Let's say hide show button. Okay? So ato na siyang butangan og on click. I-on click nimo, yang tawgon ang hide show button nga function. Okay? So ato na itawag document dot get element by ID. So ang atong kuhaon kay si kani siya si note nato. Kuha na to si note. Yeah, dot style dot display equals none. Okay, pasabot na ni class is muwagtang siya. Diba? So ano siya, muwa ni siya, pero muwa rin siya, dili siya mo show balik.
So yun na siya, let's say hide lang na to. So okay, function I show button. So i-on click sa tong button iyang i-call hide siya. Okay, so ato daw tanawon daw kung ma-hide ra ba. Okay, irang na-hide pero dili niya ma-show balik. So para ma-show niya balik is na mag-create pa taog ka ng mga if statement gali. So mutaas na siya ang code. Okay? So para mas madali ni natay jQuery. Okay? Muna siya ang gamit sa jQuery. So atong buhaton diri is kani class. Dili na ta magsuwat aning kaning sa pangalan, dili na ta magsuwat aning kaning function. No need na. Wala na siya gamit. Ato siya i-delete tanan. Delete tanan. Nya kaning on click ato ning kuhaon. So basta na lang tay ID, okay na siya. Dili sa script mag-create magbutang ta og $sign. So look carefully unsa ni siya pag-write og kaning jQuery ha. So dapat again na kay source sa jQuery ninyo kani. So once na nas pinakaigbaw, dapat sa head na siya kay source man na siya. So $sign parenthesis anya. So there is a parenthesis is quotation mark nya inyo ning isud ang inyo i-call inyo ang toggle button nya dapat i-click ni toggle button i-call nga function no i-call nga function. So there is a function is $sign yung mo siyang i-call si note, yung mo siyang i-hide. Ay wait toggle na lang dahil toggle. So ina na siya class. So kaning toggle is built in siya sa JavaScript nga kanang mo toggle siya. Na siya usa ka state nga iyang button ba. Na siya state nga wag tang and then mugawas. No mo show and then mo hide. Okay, so mo siya ang kuan jQuery. Gamay ra kay siya nga stuff kunya maka-achieve na siya inato the same sa to ang JavaScript. So ato ang button, so naghimo tag script diri nga ato ang button every time mo click siya, mo call siya og function nga i-toggle niya ang atuang note. Kaya siya i-toggle niya. So mas shorter yung syntax and it's very good for simple UI interactions. So as you can see, we can do it, no? Nata state diri. So hide show note, as you can see na siya. Na-achieve na niya ang wala na-achieve sa JavaScript sa pinakagamay nga paagi possible. Okay? So mo na siya class. Ina na lagi siya. As you can see, paspas kaya dali ra basta makasagulong mo siya yung syntax or sa ano ninyo. Okay? So I think that is all. That is also next na to is hinahingi ta sa CRUD. Okay? So siya. So today naka-learn ta og kaning browser side, client side validation, then next week mo gamit ang database. Okay? Atong gamiton si PHP para mo connect sa tong MySQL, yung mag-create og kanang database gid ba. So it's going to be a long week. I mean, not entirely long, pero taas na siya nga lesson. Pero mo ni ato ani siyang sugdan karon dayon. Okay, I'm pretty sure daghan jud kay kong need, like daghan pa og ganahan itudloan nga about sa client side validation, but mukuha na kita sa CRUD. Ginahina na kita sa CRUD. So may baon na talaga nga later. So ako na yung appeal as we go. So muna siya class. Okay, so muna siya tanan. Thank you so much and goodbye.